Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Diggy. Kuya Pinong, lagi po akong nanonood ng video mo. Every upload, nanonood po ako. Salamat kabayan. Paano kung ang experience ko sa trabaho dito sa Pinas Construction sa Bukid po, Kuya Pinong? Kaya ko kaya mabigat na trabaho dyan? Oo naman kabayan. Kaya yan, sa lahat naman ng trabaho ay napapag-aralan yan. At minsan ay sanayan lang din yan. Pero kung hindi talaga kaya, yan ang magawa natin, di ba? Pag nandito na kayo, saka nyo malalaman kung talagang kaya nyo ang trabaho dito sa South Korea. Pero kung ang trabaho mo sa Pilipinas ay bukid saka sa construction, ay kayang-kaya mo yung kabayan. Huwag kang mag-alala. Hanggang third year college lang po natapos ko. Okay lang yung kabayan. Kasi kahit wala namang natapos, ay pwede namang mag-apply dito sa South Korea. At una sa lahat, ay hindi naman nila kailangan ng diploma. Kaya okay lang kahit walang natapos, kahit hindi ka nakatapos ng elementary, ang mahalaga, hindi nila kailangan ng diploma. Pa-shoutout po, Mark. Shoutout sa iyo, kabayan. Kabayang Mark, ang pangalan, taga Isabela. Shoutout sa iyo, kabayan. At ang video natin ngayon ay tungkol sa mga itinatapon-tapon ng mga kasamahan namin Koreano at ng opisina. Nandun sa labas yung mga itinapon nila na pwede pang pakinabangan. May mga itinapon na galing sa opisina at may mga Koreano na itinatapon na hindi na nila kailangan. Yung mga worker ng boss ko, kapag hindi na nila kailangan at ayaw nilang gamitin, ay dito nila unang nilalagay sa company. Kasi sabi nga nila sa aming dalawang mga Pinoy na kung may pwede pa kayong pakinabangan dun sa mga itinatapon namin ay pwede nyong kunin. Tapos, kung hindi nyo na kailangan ay lalagyan na yan ng sticker at doon na yan ilalagay sa tabi ng kalsada para pick upin ng mga naunguha ng basura dito. Ipapakita ko sa inyo mga kabayan yung mga itinapon galing sa opisina at yung ibang mga Koreano na trabador ng boss ko na naglalagay din dito ng mga gamit. At yun, pinapipili kami dalawang mga Pinoy para kung ano yung pakinabangan pa namin. At ito, yung ilan sa mga itinapon kanina, dinala dito kanina. Ito mga kabayan ang maganda, yung rice cooker. Ayan. Malaking rice cooker yan mga kabayan. At yan, mayroon pang bago at hindi pa raw ito nagagamit. Itong mga frying pan na to. Kita nyo naman talagang makinis pa. Halatang hindi pa nagagamit. At itong isa ay talagang naka-plastic pa. Ayan, best cookware since Germany. Yan, Germany pa. Within Germany. At itong iba ay ilang beses lang nagamit itong mga to. Ayan, meron pa dito. May takip. Ilang beses lang daw nila nagagamit yan. Hindi naman yan talaga yung gamit na gamit. Ito maganda, stainless. Ayan. Tapos itong upuan, may upuan naman ako dun sa loob ng kwarto ko. Ito, rice cooker din mga kabayan. Ito ay medyo matagal ng model. Pero, parang pangit ng gamitin to. May gas-gas na eh. Pero, gumagana pa naman daw to. Lahat naman ng dinadala nila dito ay gumagana pa. At nasa amin na lang yun kung alin yung kukuhanin namin, electric fan. May aircon naman kami, hindi naman kailangan to. Itong upuan, malamang kukunin ko to. Kasi maganda itong upuan, malambot. Galing sa opisina yung mga kabayan. Nung sa Pinas yan, malaki ang pakinabang yan. Kaso mahal kasi yung pagpa-deliver sa atin. Ito maganda mga kabayan. Ang laki nito. Siyempre gumagana pa to. Tingnan natin ang loob nito. Ayan hindi pa siya halos wala pang gasgas yung loob ng kaldero niya. Maganda pa to. Talagang mapakinabangan pa namin to. Ayan. Maganda pa to, itong isang to. Doon sa ibang mga kababayan natin dito, doon sa mga nakatira, sa mga apartment talaga ay katulad doon sa kakilala ko na Pinoy dito, nasa apartment sila nakatira, talagang marami silang nakukuha ng mga tinatapon, mga TV, mga ganyan. Karamihan kasi rice cooker eh. Pag gusto nila lang magpalit, palit lang sila ng palit eh.
Ah, ang ano lang kasi dito, kapag yung meron kasing kung kakilala dito na nangunguha ng mga ganito, iniipon, pinapadala sa Pilipinas at binibenta rin sa Pilipinas, syempre, presyo naman na hindi naman ano. Kasi mahal din mga kabayan ang pagpapadeliver ng mga ganito sa Pilipinas. Yung jumbo box ay nagkakahalaga siya ng mga nasa 6,000 pesos din sa pera natin. Kaya hindi rin biro, mangangapital ka rin talaga kapag yung ang ginawa mong negosyo ay mangungulekta ka ng mga ganito, ng mga tinatapon ng mga gamit. Mamumuhunan ka rin talaga, siyempre aarkila ka rin ng pwesto sa atin, kaya ano rin, medyo mahirap din ang magnegosyo ng ganyan sa atin. Ayun, pagpilian na lang namin itong dalawang Pinoy. Hindi lang naman kasi yung mga tinatapon nito mga kabayan, hindi ko na rin na isasama sa vlog ko. Yung ibang mga binibigay nila sa amin, may mga plato, may mga baso, may mga mug, yung mga hindi hindi pa nila hindi pa nila talaga nagagamit, yung iba bago pa. Kaya hindi kami namumroblema ng mga gamit dito sa kusina, hindi na kami bumibili, nagbibigay na lang sila. Ayun. Itong electric pa na to, gumagana pa to. Kaso nga lang, hindi na naman namin kailangan niya kasi may aircon sa kwarto. Kasi kung kukunin naman to, ipapadala sa Pilipinas, eh mura lang din naman ang electric pan sa Pilipinas. 1,000 may electric pan ka na, kaya hindi na masyadong kailangan.